Kumusta, mga ginoong mamumuhunan at mangangalakal? Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, posibleng i-pause. Iminumungkahi naming tingnan ang bawat indicator ng kumpanyang pinag-uusapan ng mas malapit. Ngayon ihambing natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Montauk Renewables, ticker MEE. Ang pagsusuri ay batay sa kasalukuyang impormasyon mula noong Hulyo 4, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Organisasyon Montauk Renewables Inc. na bibilang sa subkategory. Green Energy, 47 kumpanya ang kasangkot sa paghahambing. Titingnan natin ang mga huling solusyon sa pagtatapos ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, 7 sa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay minus 0.7 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng buong stock market sa kabuuan, makikita na ang average na score para sa buong stock market sa kabuuan ay 1.8. Laban sa 7-point rating para sa kumpanya Montauk Renewables Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya Montauk Renewables at mga subkategory na kumpanya, nakikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang mga bahagi ng kumpanya Montauk Renewables Inc. nagpakita ng dynamics ng minus 49.3%. Kumpara sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 13.7%. Market capitalization ng organisasyon Montauk Renewables nagkakahalaga ng $0.3 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $71 bilyong. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay $0.26 bilyon. Na may subkategory capitalization na $39 bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Montauk Renewables Inc. sa subkategory sa kaso ng pagtatasa ng capitalization ng stock market ay 0.545%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.66%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at book value ng subkategory, good, 1 point. Ang mga obligasyon sa utang ng organisasyon ay nagkakahalaga ng $0.005 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 23% ng equity. Rating ng utang ng kumpanya, mabuti, 1 puntos. Ang price-to-earnings ratio ng kumpanya ay 52.5. Average sa subkategory 0. Pagsusuri ng presyo sa merkado ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay $7 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $18 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 2.2. Ang average sa subkategory ay 1.5. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $180 milyon. Ang kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $270 milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang marginality ay 4.1% na ang average para sa subkategory ay minus 17.8%. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.16%. Ito ay 222% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay $2,340,000.
At sa subkategory ay mayroong $724,000. Pagtatasa ng dami ng market capital bawat empleyado kumpara sa mga indicator ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 points. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay $44.6 libong, na may average sa subkategory na minus $86,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $1,081,000. Sa subkategory na $483,000. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon para sa pagbebenta ay 3.2%, na may average para sa subkategory na 8.7%. Teknikal na tagapagpahiwatig RESA 14 na nagpapakita ng antas na 67% para sa kumpanya Montauk Renewables. Sa subkategory, ang RESI level 14 na ay 67%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $2.72. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $3.38. Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit mo, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng pagsusuri ng sanggunian. Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng kumpanya Montauk Renewables Inc. Sistema ng impormasyon Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng buy trade sa $2.71. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mataas na rating. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa level 4. Ang stop loss ay nakatakda sa 1.42. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, automatikong naayos ang order sa pagtatapos ng session sa Agosto 03, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, SAE, ay isang balancing order upang ibenta. Ang video sa deal sa pagbabalance ay magiging o naipublish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Salamat sa panunood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.